Ito si Rick. Ayaw niyang kunan ng video ngayon pero pinindot mo ulit ang play at ngayon ay nakikita niya ang isang asteroid sa langit na bumabagsak sa Earth. Nakatayo si Rick nang hindi gumagalaw sa balkonahe at ang kumikinang na tuldok ay lalong lumiwanag at lumalaki. Ang telepono sa kanyang bulsa ay hindi tumitigil sa pagtunog, mga tawag, mensahe, video. Sa ibaba, may ingay at sigawan, may nagfi-film, may tumatakbo. Umuugong ang lungsod, nararamdaman ng lahat na may mangyayari. Nagtago muna ang mga hayop, mas nararamdaman nila ang panganib. Sa TV, sinasabi nilang babarilin nila ang asteroid. Ilang missile ang inilunsad ng live sa kalangitan at pagkalipas ng 10 segundo, isang ilaw ang kumikislap sa itaas na atmosfera, mukhang nataman nila ito. Nabasag ang asteroid, lumilipad ang mga piraso. Nagsaya ang mga tao. Pero, masyadong maaga. Nabasag na ang asteroid, ngunit ang pinakamalaking piraso nito na kasing laki ng boss ay lumilipad diretso patungo sa lungsod. Mukhang maliit ito kumpara sa lungsod, ngunit sa bilis na 20 kilometro bawat segundo, ang bakal na bagay na ito ay nagiging isang bombang nuklear. Hindi na ito masusunog sa atmosfera. Natigilan si Rick sa tabi ng bintana nang may puting liwanag na sumilay sa malayo na nagpaso sa mukha ni Rick kahit 10 kilometro ang layo. Mas mabagal ang tunog kaysa sa liwanag at ang alon ng pagsabog ay aabot sa kanya sa loob ng 30 segundo. Tumakbo si Rick sa banyo, bumagsak sa sahig at tinakpan ng kanyang ulo. Nabasag ang mga bintana dahil sa pagtamak, umulan ng plaster mula sa kisame at nayanig ang mga dingding. Muntik nang mabingi si Rick nang mapagtanto niyang nawasak na ang lungsod. Ang lakas ng naturang pagtama ay humigit kumulang 2 megaton. Iyon ay 100 beses ang mas malakas kaysa sa bomba atomika sa Hiroshima. Lahat ng nasa sentro ng lindol ay naglaho. Sa loob ng 3 kilometrong radius, halos imposibleng mabuhay, doon naroon ang apoy, ang pagtama at ang pagkawasak. Mula 3 hanggang 8 kilometro ang layo, lahat ay nawasak na. Higit pa riyan, may mga basag na bintana, paso, at takot. Ang pinsala ay nararamdaman kahit 10 kilometro ang layo. At doon naroon si Rick. Kinuha niya ang kanyang backpack at tumakbo palabas kung saan itim ang hangin at napuno ng amoy ng pagkasunog ang hangin. Sa sandaling iyon, nahulog ang mga debris malapit sa bahay, mismo sa bubong ng kotse. Ang maliliit na piraso ng meteorite tulad ng mga shell ng artillery ay sumasabog sa lahat ng madadaanan nito. Ang isa sa mga piraso ay tumatama sa dingding ng isang bahay at nababasag. Nawalan ng kuryente, hindi gumagana ang mga elevator at hindi rin gumagana ang mga traffic light. Nawalan ng komunikasyon at paralisado ang lungsod. Inabot ni Rick ang kanyang sasakyan at sinubukang magmaneho, ngunit sira-sira ang mga kalye at puno ng mga nasusunog na sasakyan. Tumakbo si Rick papunta sa tulay nang naglalakad upang makatakas sa kapitbahayan, ngunit nawasak ang tulay. Nasa ilog ang mga sasakyan at tao at nababarahan ang kapitbahayan. Naglakad siya sa gitna ng kaguluhan. Walang pumatay sa mga nasusunog na bahay at sasakyan dahil kulang ang mga bumbero at hindi sila makarating doon. Pamilyar ang mga kalye, ngunit iba ang hitsura ng lahat. Hindi nakikita ang araw at tinakpan ni Rick ang kanyang mukha ng basahan upang kahit papaano ay makahinga. Nakakagulat, ngunit kung ang asteroid ay 10 beses lamang na mas malaki, si Rick at ang buong lungsod ay wala na dahil ang enerhiya ng pagtama ay maaaring tumaas ng humigit kumulang 1,000 beses at ang lahat ng bagay sa daan-daang kilometro ay maaaring masunog. Kung ganoon, hindi lamang ang mga gusali ang mawawala, kundi ang mismong ibabaw ng lungsod ay magiging isang tunaw na bunganga. Kung ang asteroid ay 1 kilometro lamang ang diametro, sisirain nito ang isang buong rehiyon na lilikha ng isang bunganga na 10 kilometro ang lapad. Lahat ng bagay sa loob ng daan-daang kilometro ay sisirain at ang alikabok at uling ay aakyat sa atmosfera na haharang sa araw at magdudulot ng taglamig ng asteroid sa buong planeta. Sa kabutihang palad, ito ay bihirang mangyari. Si Rick na nakalanghap ng uling at namamatay sa uhaw ay natuyo. Ang mga pinakamalapit na tindahan ay alinman sa sira o sinunog at wala ng pagkakataong makahanap ng tubig doon. Patuloy na umuulan ng mga batong panggatong kaya napagtanto niyang kailangan niyang makahanap ng masisilungan ngayon kahit papaano. Tumakbo siya papunta sa subway, bumaba at nakita ang 12-dosenang iba pang takot na nakaligtas. Walang komunikasyon, walang tulong, ngunit kahit papaano ay mas ligtas dito kaysa sa mga lansangan. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang group work at ang pakikasama sa mga tao ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong magtagal. May nagabot sa kanya ng isang bote ng tubig at pagkatapos humigop ng sakim, gumaan ang pakiramdam ni Rick. Alam niyang nakaligtas siya at karapat-dapat sa iyong kagaya.